Hello guys, good morning. Ito yung mga cuttings na dumating sa akin. May problema. Ito ay 10+1 na cuttings, red cardinal. In-order natin ito sa Shopee. May kasama siyang rooting hormone. Itong isa, iba yung pinaglagyan ko nitong isang routine hormone natin kasi hindi ko na ito linagay. Ito kasi kasama ito sa una kong binili sa sa online sa Shopee. Sumibol siya, magaganda yung unang na-deliver na cuttings. Kahit hindi ko ginamitan ng routine hormone, sumibol siya na maayos. Pakita ko sa inyo. Bali, dalawa lang yung hindi nabuhay sa isang cuttings. Ano siya, maganda siya kasi dalawa lang yung hindi nabuhay. Pero to, ang problema ko dito, nung dumating yung cuttings, may mga sibol na, may mga suloy na. May mga suloy na dito, ganun kahahaba na. Tapos, natutuyo na siya. Ngayon, pinutol ko kaso yung susunod na nudes ito na tsaka ito meron pa naman ito para sumibol na rin nag-umpisa na rin sumibol ito pa pinutol ko. Alis lahat ganito. Try ko kung siguro kung magkakaroon ito ng suloy mas matagal kasi wala, patay na yung tapos pinutulan ko naman yung mga dulo, okay pa naman yan, kulay green siya. Lalagyan ko ng routine hormone. Try natin kung mabubuhay. Doon sa may, 'di ba may pagka umu-order tayo sa Shopee, may box o inbox na magko-comment ka. Parang survey form nila. Yun, minention ko talaga sa kanila na na hindi maganda yung cuttings na binigay nila ngayon. May mga dumating na may suloy na, tapos mga patay na yung suloy. Dahil baguhan ako sa larangan na pagtatanim ng ubas, hindi ko alam kung anong paraan ang gagawin ko dito at kung magiging maayos at mabubuhay ito. Pero hopefully sana mabuhay yan, katulad nito Patay Nagsibulan hindi ko alam kung pinadala nila na may sibol na pero wala pang ugat o sa biyahe nagsibol ito, sumibol din ganyan na nangyayari. Yan, dito tutuloy diretso ito mamamatay. Ito pinutol na natin to okay, i-prepare ko lang to. Yan, i-prepare lang natin dito na pala inisa na lang natin itong lalagyan natin ng routine. Ito hinugasan ko na, naghugas na tayo. Yan bulok lagyan na lang natin ng routine hormone.
Eto guys, naglagay na tayo ng ng tubig na malinis. Tapos wag pala to, kasi ito sa gripo ko kinuha. Inugasan ko kasi sa gripo, pero wag natin gamitin yung tubig sa gripo na kung kayo ay commercial water district ang nagsusupply, kasi meron itong chlorine, baka makasama. Tatapon ko na lang. Yan, kukuha tayo ng walang chlorine, yung mineral na tubig, yung mineral na galing sa hindi sa gripo, hindi yung ganito din ha, hindi yung dito din, kasi hindi natin masasabi kung tunay talaga mineral to. Pwede yung distilled, kung gusto natin distilled. Okay pala, meron pala akong distilled na lang, kasi yung distilled malinis yung pinakuluan. Wait lang natin guys, ito na, dito na yung distilled. Yan, distilled water. Nagkataon lang na meron akong distilled na, nabawasan ko na nga ito eh. May bawas na. Nagkataon lang na meron akong distilled, kaya ito yung gagamitin ko. Pero pwedeng doon sa pinakuluan, tapos palamigin natin para malinis yung tubig. Ngayon, maglalagay tayo ng protein hormone. Kailangan ng hormone talaga, kasi nangangamba ako na baka hindi mabuhay yung cutting. Sayang yung time. Hindi naman medyo mahal din yung yung cuttings, pero yung time, yung isasamahan kasi natin ng mga to, malalaki na rin, mahuhulis talaga siya. Tapos ang isa pa, talaga, challenge talaga para sa akin to, dahil tag-ulan. Talaga mas magandang magtanim. Sayang naman yung taniman kung hindi ko tataniman, kaya tinuloy ko na lang. Pero mas maganda kung pagtatanim ay summer ng grapes. Mamaya saka ko i-edit itong video ito kapag itanim na natin sa mga taniman. Ito naman yung taniman, bali naka-prepare na yan dyan, tatanim na lang natin dyan. Na yan, okay na yan, ready to use na yan. Haluin lang natin, ito na yung panghalo natin, yung mas mahaba yung ilalim. Ito, mahaba yung ilalim. Ito, patay din to, pero hindi ko na natanggal ito na sa ilalim, baka sakaling mabuhay. Yan, ito na rin yung panghalo natin. Bababot ko siya hanggang mamayang hapon, tapos mamayang hapon ko siya ilalagay doon sa tanimang yun. Pwede naman sa ibang basa nga diretso, pwede diretso. Ang lang, ibang klima dito eh. Siguro pwede kung summer, pwede kong gawin yung diretsuhan. Nasanay tayo dito sa Pilipinas, yung mga nag-grapes dito na talaga ang pagtatanim. Huwag nyo kakalimutan yung yung taas at saka baba. Ito yung taas niya. Ito yung pataas yung pagtutubuan. Yan, ito yung ilalim. Yan. Tinignan nyo mabuti kasi lalagyan natin siya ng gamot. Daming maliliit pating binigay sa akin, ito ang liliit, Sa bagay, yung dati maliliit din, pero mas maliliit kaysa dito. Ito nga, may mga malalaki pa nga ito eh, Pencil size talaga. Yan. Okay. Yan na muna siya. Tapos tatanim natin dito sa mga ito. Ang lakas ng ulan dito, guys. Talagang pinapahirapan tayo. Tapos syempre first time natin magtanim ng ganito, tapos marami na rin agad to.
medyo marami-rami na rin tong puno eh. Concentrate na rin ako dito. Andito na. Kailangan tutukan ko to kahit na nagtatrabaho ako. Basta bago umalis sa opisina, papuntang opisina at bago paglabas ng galing opisina, dito na talaga ako pumupunta sa taniman ko. Hello guys, ito na yung yung ating cuttings na binabad dito sa solusyon. Medyo binabatan ng dilim. Hindi ko agad na i-video kanina kasi wala akong takakapit ng camera. Tinanim na natin ito. Bali meron ditong naiibang lalagyan. Ito yung kulay green na ating ubas. Itong isa, try and error din to. Budding ito. Ang ilalim niya yung ating yung ating katawba, tapos yung ibabaw niya green. Hindi ko alam kung mabubuhay ito. Try and error to. Tapos ito yung tatlo na itong tatlong ito na kulay green. Tapos 11 yung ating red cardinal. Sana makasurvive kasi kinakabahan talaga ako dito. Okay po, kita tayo sa susunod na mga video, sa susunod na mga araw.